Panginoon, sa gabing ito. Ikaw lang, Panginoon, ng mapurihan. Ikaw lamang, Panginoon, ay taas. Ikaw pupurihin namin sa gabing ito, Panginoon. Lord, sa aming pag-aaral, Panginoon, nawa, Panginoon, ikaw ang kumilos sa bawat isa, Panginoon, na sa aming pag-aaral, Panginoon, yung maririnig namin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magsiksik sa aming mga isipan at puso, Panginoon, ang yung mga salita, Panginoon, na maririnig namin sa gabing ito, Panginoon, ay maisapamuhay namin, Panginoon, makain namin, manamnam namin, Panginoon, yung mga salita mo, Panginoon. Lord, wag mong hayaan, Panginoon, na marinig lang namin ang yung mga salita, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ilagay mo sa aming mga puso, Panginoon, at yung mga salita mo na maririnig namin sa gabing ito, Panginoon, ay hindi lamang sa ngayon, kundi, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, ay mamimeditate namin, Panginoon, yung mga salita mo na maririnig namin sa gabing ito, Panginoon. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang iyong anak na siyang magtuturo, Panginoon. Lord, ibigay mo sa kanyang lahat, yung knowledge and wisdom, Panginoon, yung revelation, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa buhay niya, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang magpala sa kanya, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na sobrang hirap yung mga ginagawa niya, Panginoon, pero ginagawa niya ito para sa iyong kapurihan, Panginoon. Lord, sa kaya, Panginoon, bigyan mo siya ng kalakasan, Panginoon. Bigyan mo siya, Panginoon, ng talino, Panginoon, upang ma-share niya na malinis at malinaw, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila, sinasamba. In Jesus' name we pray. Amen. And maraming salamat, Brother Will. So, purihin ng Panginoon. Ang isusurvey natin ngayon, pag-aaralan natin ngayon, yung Book of Habakkuk. Sabi nila, ito raw ang pinaka-famous na aklat ng Bible. Maayon ba kayo doon? Pinaka-famous na aklat ng Bible. Kasi ito raw ang mayroong commercial sa TV. Habakkuk. Habakkuk. So, Habakkuk. Code joke ng teacher namin to nun. But isa itong Habakkuk sa mga hindi pamilya, yung pinapansin minsan na mga aklat sa Bible, bibihirang basahin. Pero this is just a 3-chapter book. At pero actually, itong book na ito, napakalawak ng sinasaklaw niya. Napakalaki ng influence nito sa theological mindset ni Paul. Kasi dito ibinatay ni Paul yung doctrine niya of justification, the righteous shall live by faith. Galing quoted ni Paul yun dito sa Habakkuk. Okay? Titingnan natin kung anong mga makikita natin na overview. Sundan muna natin yung itong outline ni Pastor Bill and then saka tayo mag-adlib-adlib. Okay? So, tinatawag ito na the Book of Faith. Tinatawag na the Book of Faith na pinaka-famous na verse regarding faith at beses itong nakinote na itong Habakkuk 2:4. Romans 1:17, Galatians 3:11, Hebrews 10:38. Kung naniniwala tayong si Paul rin ang nagsulat ng Hebrews. So, ibig sabihin talagang makikita mo na nagrema itong concept ng the righteous shall live by faith sa mindset ni Pablo. So, ang background, bakit nasulat ko? Kailan nasulat itong libro na ito? Sa panahon na ni Habakkuk sa mga huling taon ng Juda. So bago sila madala doon sa captivity ng Babylon, so ayan, 'di ba pinag-aaralan natin sunod-sunod na libro. Walang pagbabago eh. Parang hindi nagsisisi yung bansa. So talagang palapit na puno ang salok. So parang ganon. So no choice. But dadalhin ng Panginoon yung kanyang justice. Now, si Prophet Habakkuk ito sa sitwasyon na ito, parang nagtataka siya kasi mula Isaiah, yung pinag-aaralan natin, nagbabanta na ang Panginoon. Ang daming propetang pinag-aralan natin that mandaming nasusulat na libro, banta ng banta ang Panginoon. Nagtataka si Habakkuk dito, nasaan ang justice mo, Panginoon? Parang ganon. Bakit wala kang ginagawa? Asan yung mga banta mo
So, parang ganon. Pasama ng pasama ang Israel. Bakit hindi mo inuupakan, Lord? Parang ganon. Parang namimihasan na sila eh. May point ba sa buhay nyo na ganon? Yung may nagpe-persecute sa inyo na masasamang tao tapos walang nangyayari sa kanila, parang pinagpapala pa sila, parang gano'n. It's a struggle sa puso ni Habakuk dito. At itong librong ito, it's a mirror kung paano niya yun. Kasi nagrarant siya sa Panginoon dito. Marami kang makikita na similar text ng mga nasa Book of Psalms. Pero dito, prophet yung nagsulat. So, yung mga struggle sa kaisipan at sa puso ng isang propeta. Okay? Pag titingnan natin, sino ba si Habakuk? Sino si Habakuk? So, kukunti rin yung nalalaman dito. Hanggang sa panahon natin, wala nang nagpangalan ng Habakuk. May mga anak ba kayong Habakuk ang pangalan? Parang kahit kayo, ayaw niyong pan eh. Ako, pag nagkaanak ako. Sige, Brother Will. So, pangalan mo sa anak mo to. Ba't yung pangalan ni Habakuk? Ang ibig sabihin nun, embrace, yakap. So, ang ganda nun. So, yakap. Embracer or taga-akap. Parang ganon. So, parang something na hinahawakan ng maigpit. Parang ganon yung pan. So, makikita natin na si Habakuk ay isang pari, or hindi naman siya pari, pero nasa clan siya ng Levites. So mostly ang mindset niya pagkapare. Na-discuss ko nung una dito na anong pinagkaiba ng pari sa propeta. Nabanggit natin na ang propeta tagapagsalita ng Diyos. Pag may gustong sabihin ang Diyos sa mga tao, nilalapitan niya ang propeta. Ang pari naman, tagapagsalita ng tao sa Diyos. So parang ganun. So, kaya kung sa Roman Catholic tradition, mapapansin mo na pag may kasalanan ka, may atraso ka, pupunta ka sa pari. Patawad, Father, nagkasala ako. Pakipaabot naman sa Panginoon, patawad. Parang ganon. Dinadaan mo sa pari. Kasi yung pari ang tagapagsalita ng Panginoon, tagapagsalita ng tao sa Panginoon. Kasi sa concept nun, sila lang ang nakakapasok doon sa Holy of Holies. So sila lang ang nakakapunta doon para harapin ng Panginoon. So, for example, si Brother Will, or sino man sa inyo na uuwi, sinong mas maunang umuwi? Ngayong kwan. Sa inyo, bakasyon. Parang mga habilin ba? Kung papasok sa Pilipinas yung isang tao, anong mga bilin mo? Anong mga ipapabili mo? Mga ganon. Parang ganon. Siya lang kasi yung papasok doon sa Holy of Holies. So, he will be carrying yung mga habilin mo sa Panginoon. Kasi hindi ka rin makakapasok doon eh. In the tradition, sinasabing mamamatay ang papasok doon. Ganun katindi yung presence of God. And kahit yung pare takot na pumasok doon. Ang tawag nito? Kinoconsecrate niya yung sarili niya, nag-aalay ng sarili niyang mga alay para sa kasalanan niya. And then kahit naihanda na niya yung sarili niya, takot pa rin sila. Sabi ng tradition, tinatalian raw nila yung paa nila. May tali papunta sa loob. Tapos sa laylayan ng kanilang robe, yung laylayan ng kanilang abito, nilalagyan raw nila ng mga bells. So pag naglalakad-lakad yung pari doon, naririnig ng tao sa labas. Pag hindi na tumutunog, pambihira may kasalanan tong tinatago. Namatay. Paano mo kukunin yung bangkay sa loob? Kaya yung traditionally, sinasabi nila na hinahatak na lang yung tali. So, ayan. So, dinadala niya yung offering ng mga tao sa loob. For example, yung blood offering na para sa kasalanan ng tao lahat. Dinadala niya, nilalagay niya sa kuan. So, parang ganun, to express yung express yung
mga tao sa Panginoon. So kung mapapansin natin si Habakkuk dito, though dual siya, parang dual role siya eh. Nasa role siya na pare, being a Levite, and at the same time, he was handpicked by the Lord as a prophet. So kung mapapansin mo, hindi ko alam kung sariling iyak lang ni Habakkuk ito o cry rin ng mga kasama niyang mga righteous people. Bakit walang nangyayari? Nasaan na yung kwan? Ilang propeta na ang pinatay nila? Ilang tagapagsalita na ng Panginoon ang pinatay nila? Bakit walang ganti? So, it is a cry for justice yung sinasabi ni Habakkuk dito. So, ayan. Levite siya, and hindi lang Levite. Isa siyang musician. So, kung mapupunta ka kasi binabasa ko ito kanina. Pag pupunta ka sa chapter 3, yung response ni Habakkuk doon sa mga revelations ng Panginoon, yung sagot ng Panginoon sa mga inquiries niya, napakanta siya eh. Gumawa siya ng kanta at inihabilin pa niya na kakantahin ng chief musician. So, chief musician. So, tingnan natin yung Habakkuk. Sige, sandali. Punta tayo doon. Habakkuk. Chapter 3. So, mapapansin mo doon sa last chapter, so, yung verse, chapter 3, verse 19, sabi doon, for the director of music on my strings instrument. So, hinabilin niya doon na, so, yung response niya, kanta pala yun. So, tingnan ninyo kung paano nyo kakantahin yon. Kanta daw. So, ayan. Busan tayo dito sa ating notes. Ano pa? Mag-background muna tayo. Tinatawag siyang propeta na nagsasuggest na nandun siya sa kwan. Siguro, iwan ko kung sino ang mga mentors niya. But he is an official order of prophets. Kinikilala. So, kasabayan niya sina Nahum, si Panaya at Jeremiah. So, almost the same age rin, almost the same era rin pala sila nila Jeremiah. So, kaya sinasabi kanina sa umpisa na nasa last mga dulo na bago manakop ang atat siya eh. Parang kung si Jeremiah umiiyak siya na wag naman sana Lord, wag naman sanang dalhin mo yung judgment. Ito naman si Habakkuk, baliktad. Tagal naman Lord. Salungat mga pastor nyo eh. Lord, asan na Lord? Ito naman isa eh. Ang tagal Lord. Wag naman Lord, sabi nung isa sa magkakasalungat ang views ng mga kwan. But this is on the side of God sa kanya. Gusto niya kasi na, Lord, where is the justice na parang ano? Okay? Ano pa? Yung basic na set up lang ng kwan kasi three chapters lang ito eh, maikli lang. Maktol siya. Nag-voice out siya ng mga hinaing niya sa Panginoon. And then sinagot naman siya ng Panginoon. And then ayan, dahil naunawaan niya ang Panginoon, ang punto ng Panginoon, nabago yung mindset niya and nag-prayer siya and nag-worship siya sa Panginoon. Yun lang yung what. So, yung first chapter is the burden. Ano yung problema niya? And then, sumagot ang Panginoon. And then, ayan, nag-align na siya. Nagpasakop na siya sa kagustuhan ng Panginoon. Napa-worship pa sa Panginoon. Yun lang yun. Habakkuk. Revelation of faith, Habakkuk relationship to the Lord, and then yung kanya. Sige, punta tayo sa ibang mga ideas regarding sa Habakkuk. So, pwede bang magreklamo sa Panginoon? Pwede bang mag-voice out ng mga hinaing mo sa Panginoon? Ano sa tingin ninyo? Kasi may classmate ako noon. Catholic kasi sila. Kasi nasabi ko na may sinasabi ako sa classmate
sa classmate ko na regarding sa perspective sa Panginoon, na minsan napoprostrate ka sa Panginoon, mga ganon. And then nabanggit niya raw sa nanay niya. Siyempre, sagrado yung yung nanay niya. Talagang deboto. Sabi ng nanay, huwag ganyan. Huwag kang magsalita ng sa Panginoon, sabi niya. Pero ang Panginoon, ibang Panginoon, come, let us reason together. Though your sins are as red as scarlet. Paano mo Ilocano yun? No dagiti basulyo ket uray kas kalabaga ti mama. Nana ko mayan ko gaw. Pupundawon tayo dagita. So ang Panginoon open siya. Anong hinaing mo? Hindi siya natatakot sa mga creation niya. So gusto nga niya nakikipag-engage tayo sa kanya. So ito yung kaibahan ng Diyos na kilala natin na pag malalim-lalim ka na sa Panginoon. And makikita natin na in the life of Habakkuk, ganun yung nangyari. So wrestling with God. So when we link that to the name, parang embrace, parang si Jacob siya . Di ba si Jacob, nung nailak niya ang Panginoon, ayaw niyang bitawan. Parang ito, si Habakkuk, in-embrace niya ang Panginoon, ayaw niyang tigilan hanggat hindi nakakakuha ng sagot. Hindi sinagot siya na. Okay? Yung ibang propeta, kaya sinasabi ko, itong part na ito, he is acting as a priest. Kasi yung karamihan ng propeta, they are speaking for God. Pero dito, nagmamaktol siya sa Diyos. Nagdadabog siya sa Diyos. So, he is speaking on the side of the righteous people of God. So, ayan, parang defend yourself, Lord. Parang ganito, naabuso ka na nila. Parang binabastos ka na nila. Upakan mo naman. Parang ganon yung kanya . He is on the side of God na defending the dignity of God. Pero yon, hindi lang nag-complain si Habakkuk. Kasi minsan nag-complain tayo tapos naglayas na tayo. Kung makikita natin sa buhay ni Habakkuk, he complained. After complaining, he waits. And then he listens. So, ganun. Pag lumalapit tayo sa Panginoon, kahit reklamong dala-dala mo, maghintay ka. Amen. Maghintay ka sa Panginoon. And then, pag nagsalita siya, makinig ka. Kasi sumasagot ang Panginoon. Sumasagot ang Panginoon. Okay? So, minsan, si Habakkuk, nagre-reklamo. Itong mga Hudyo, wala na talaga. Walang pag-asa to. Pakan mo na, Lord. Tapos yung sagot ng Panginoon, maghintay ka lang, sabi ng Panginoon. Maghintay ka. Kasi nire-raise ko ang Babylon. Nire-raise ko itong mga Chaldeans na sila yung mga lingkod ko na magdadala ng punishment sa Israel, sabi. Parang mas na-shock si mas na-shock si Habakkuk sa sagot ng Panginoon. Pinapadisiplina ko sa iyo, Lord, itong mga kababayan ko. Kasi wala na . Parang iba na yung hakbang nila. Tapos, ang dadalhin mong magdidisiplina sa amin, mas makasalanan pa sa amin. Parang ganun . It's very shocking sa kanya yung move ng Panginoon. Pero anong marirealize mo doon? That the Lord does not play our roles. Kung anong gusto ng Panginoon, gagawin niya yan. He is sovereign. Yun yung natutunan ni Habakkuk dito. Yun yung hindi mo maintindihan, pero mas malalim yung mga wisdom ng Panginoon kaysa sa atin. His thoughts are higher than our thoughts. His ways are higher than our ways. So, yun yung nagpulat siya dito sa sagot ng Panginoon. Gumikilos ang Panginoon,
Pero yung mga mas masama pa kaysa sa kanila ang gagamitin niya para disiplinahin ang Judas sa kasamaan niya. So, ayan, kaya napatanong na naman si Habakuk dito. So, nadagdagan yung tanong niya. So, parang ang tanong niya sa Panginoon, kung tutuusin mo, paano, Lord, na ikaw, napaka-pure mo, napaka-santo mo, parang ganon, na a God of justice, gagamit ka ng bansang mas masama pa kaysa sa Juda para magdala ng paghuhukom. So, ayan, parang struggle sa kanya. Sa mga buhay natin, may mga bagay-bagay rin hindi natin maintindihan kung minsan. Mga paraan ng Panginoon na least expected. Pero minsan may mga sa akin medyo sumasaway ka or merong sinasabi ang Panginoon pero pumapasok dito, lumalabas doon. Minsan ang magre-rebuke sa'yo ni hindi Kristiyano. Parang may sinasabi sila sa'yo pero ang dinig mo parang Panginoon ang nagsasabi sa'yo. Parang ganon. He uses unexpected Si Balaam nga ginamitan ng Panginoon ng asno. So parang ganon. God is sovereign. He can do whatever he wants. So yun. So china-challenge ngayon ni Habakuk yung paraan ng Panginoon sa pag-control ng mga bagay-bagay. So yun, parang sagutan sila, yung sa chapter 2, sagutan. So hindi madali yung mga sagot ng Panginoon sa kanya dahil hindi sa mga ini-expect niya. 'Di ba pag nananalangin tayo minsan, sinasabi na natin sa Panginoon, Lord, ito ang gawin mo, Lord. Lord, pinagpipray ko ito, sagutin mo to, Lord. Ito yung gawin mo. Parang dinitalye mo na yung sagot mo sa Panginoon. Ginawa mong genie ang Panginoon. Ganun tayo minsan. Minsan ba o palagi? Parang ganun dinidetalye natin yung gusto nating sagot. Pero God, makikita natin dito sa book of Habakkuk, God is sovereign. Yung message mo kahapon, Brother Witt, totoo yung pag-isip-isip ko doon, ginagawa mo dahil sa pagiging Kristiyano mo yung obedience mo na magtulong. Tulong ng tulong. Pero yung may verse doon kasi sa ginamit mong text na God cannot be mocked. Talagang kung anong sinabi ng Panginoon mangyayari. And then, yung testimony mo, nagbabayad pa lang Panginoon sa'yo sa mga least expected ways. Parang kanina, bro. Parang libre na naman sana yung isang bucket. One for the road naman sana yon. So parang ganun ba? Na minsan hindi lang mo lang nakukuan pero ang Panginoon kumikilos lagi yan. Kumikilos. And minsan kahit oxymoron yung mga move ng Panginoon. Pero ganun ang Panginoon. Kumikilos. So, yan. Ang Panginoon nga ang sumagot sa kanya. Actually, hindi salita ni Habakuk yung the righteous shall live by faith. Salita ng Panginoon yun. So, tingnan natin. Punta tayo sa text. Sa Habakuk chapter 2 verse 4. So, ayan. Chapter 2 verse 4. So yung una, sinabi ni Habakuk yung mga reklamo niya, mga dabog niya. And then sumagot ang Panginoon sa verse 2. Then the Lord replied, write down the revelation and make it plain on tablets, so that a herald may run with it. O pinakuha ng Panginoon si Habakuk ng tablet para isulat niya yun. Isulat niya yung message na ito. So, for the verse 3, for the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. So, hindi magkakamali ito. Though it linger, wait for it. Kahit magtatagal ito, hintayin mo dahil siguradong darating ito.
So, itong verse 4, sagot ng Panginoon to sa kanya. Tingnan mo, sabi, the enemy is puffed up. Ang yayabang ng mga kalaban. Ang yayabang nila. Yung mga kagustuhan niya, his desires are not upright. Ang yabang ng mga kalaban, ang mga masasama. Tapos yung mga ninanais nila hindi tama. Kasi itong Chaldeans kasi nananakot ng nananakot, pumapatay ng pumapatay, talagang nang-aalipin ng nang-aalipin. Hindi tama. Pero sabi ng Panginoon, kahit ganun ang ginagawa ng kalaban, but the righteous person will live by faithfulness. So parang ang sinasabi ng Panginoon kay Habakuk, okay, nakikita mo ang mga problema. Nakikita mong nagprosper yung mga kalaban. Pero ang problema doon, anong problema mo doon, Habakuk? Di ba matuwid ka? Ibig sabihin, righteous in the sense na naka-align ka sa akin, sabi ng Panginoon. Di ba people of covenant ka? Di ba righteous ka? Huwag mong problemahin yan. Kasi ang mga righteous na people, kahit anong nangyayari sa paligid, dapat namumuhay sa katuwiran. The righteous, yung sinasabi ni Paul, the righteous shall live by faith. Or in other sense, the righteous shall live by faith. Sabi kasi nila, pananampalataya eh. But that text can be interpreted as the righteous shall live by his faithfulness. So, kahit anong nangyayari sa mundo, huwag mong problemahin yan. Ang problemahin mo, dapat tapat ka sa pamumuhay mo. Dapat namumuhay ka lagi ayon sa kwan. Kasi righteous ka eh. Ba't mo pinoproblema yung mga masasama? Parang ganun yung sagot ng Panginoon. The righteous shall live by his faithfulness. So, or faith. So, ayan. Yun yung sabi ng Panginoon dito. So, ayan. Tingnan natin yung explanation ni Habakuk dito, yung revelation of faith. So, ano ba ang faith? Ano ang faith? Faith is the evidence of things unseen. We go context per context. So, context per context. Faith, sabi dito, faith is not a central theme of the Old Testament. Hindi masyadong binabanggit yan na topic. Pero sa Habakuk, dito mo makikita itong topic na ito. Yung strong confidence sa Panginoon. Na magtiwala ka sa kung sino siya, kahit baliktad yung mga nakikita mo sa sitwasyon, pero kung sinabi niya, sinabi niya. So yun yung tinuturo ni Habakuk dito. Pag sinabi ng Panginoon, it shall come to pass yan. Huwag mo nang pakialaman yung timetable. Basta ang kwan mo, naniniwala ka sa Diyos na ito na He is a God of justice. Darating yan. So yan ang nature ng Panginoon and character niya. So sa akin kaya sinasabi ko sa bata-bata sa church, tapos ka na sa pag-aaral, may trabaho ka na. Ginagawa mo. Sabi, may girlfriend ka naman na. Anong ginagawa mo? Mag-asawa ka na. Wala pa akong bahay, pastor. Wala pa akong ipon. Sus, sabi, kailan ka magkakaipon, kailan ka magkakabahay. Parang yun yung ginukan ko. Sa pagpaplano ng buhay, wag mong tatanggalin ang Panginoon sa formula. Yun yung sinasabi ko, talking about faith. Kasi karamihan sa inyo, pag napunta na sa pag-aasawa yung, siyempre, nakausap ko, pambira tong pastor na to, pipilitin ng young people na mag-asawa. In the context na graduate na, may trabaho na. Ayan. Yung sabi ko sa kanila, wag mong tanggalin yung Panginoon sa formula. Kasi sinabi ng Panginoon, He will supply all your needs. Basic needs, nandiyan yan. Nakita ko sa buhay ko yan. He will supply all your needs. He will never leave you nor forsake you. Mandato sa Genesis yan. Magpakarami ka. Pastor Dennis. Worship team. May your tribe prosper. Sabi nila sa Hong Kong. At yun yung huwag mong tinatanggal ang Panginoon. Kasi kung ano yung nature na ni-reveal ng Panginoon, He will always be like that.
you will live by faith. Kasi minsan, kung inikwenta natin ang Panginoon, sinusukat natin sa Panginoon sa bank account natin, He will be always faithful. Kaya, Sir Dennis, paano mo uubusin ngayon sa isang taon yung isang malitang kape? Napakatapat ng Panginoon. So, ayan. So, yun yung concept ng faith dito, yung strong confidence. Ang faith kasi minsan sa mga Kristiyano, ginagamit natin ito na ang faith ay pangmanipula sa Panginoon. Na pag mataas yung faith mo, kaya mong baluktutin ng Panginoon. So, pag malakas yung faith mo, nababago mo yung sitwasyon. Ang sinasabi ni Habakuk, ang faith dito na pinag-uusapan, kahit anong nangyayari sa sitwasyon, naniniwala kang ganun ang Panginoon. At yung sitwasyon, hindi niya nababago. Mamuhay ka ayon sa pananaw natin, sa pananampalataya natin. So, parang ganun yung sinasabi niya. Kasi sa church, motivate mo. Hindi, kahit napakalaki ng faith mo, kung hindi gagawin ng Panginoon yun, hindi mo mababaluktot ang Panginoon. Yun yung sinasabi ni Kwan na, malaki ang faith ni Habakuk sa Panginoon. Pero huwag mo akong baluktutin, sabi ng Panginoon. Oo, malaki yung faith mo sa akin, pero hindi yan yung ways ko. So, sometimes may mga super evangelist kasi na they move the hands of God through their faith. Sa akin, hindi mo magagawa yan. Hindi mo magagawa yan. So, sa atin, yung sinasabi ni Jesus Christ, your faith has healed you. Hindi palakihan ng faith. Simpleng naniniwala lang siya kasi naniniwala siya. At naniniwala siya, inireveal ng Panginoon na totoo yung pinaniniwalaan niya. Pero hindi niya ibig sabihin na minamanipula ng faith natin yung sitwasyon. So it is the will of God. Bakit? Hindi ba alam ni Jesus Christ yung one? Yung babae, sinong humipo sa akin? Sabi ni Jesus Christ. Hindi ba alam ng Panginoon na may sitwasyon na gano'n na? Set up lahat yun sa tingin ko eh. Omniscient ang Panginoong Jesucristo. Alam niya lahat. So, but He set up situation to create these stories that will linger for a long time. Your faith has healed you. Kasi naniniwala yung babae na makabagin ng Panginoon. Granted, sabi ng Panginoon. Pero ito si Habakuk, yung faith niya na righteous ang Panginoon, gusto niyang pilitin ng Panginoon na maghukom na eh. Sandali lang. Totoo yan, pero huwag muna ngayon. Parang gano'n. So yan, context ng faith dito. As we rely in Him and put our trust and confidence in Him by faith, we will be able to walk certainly. Basta kahit anong nangyayari, lakad ka lang sa pananampalataya, sa faithful. Be faithful sa walk natin. Ayan. So, ayan. Itong si Habakuk, napakalaki ng, sabi ko kanina, influence niya kay Paul and actually even sa Protestant movement kasi si Martin Luther ang nagrema kay Martin Luther itong doctrine of justification ni Paul, Romans. Justification by faith. So, paano ka na-justify? Paano ka nagagawang matuwid sa harap ng Panginoon? It's simply by faith. Dahil sinabi niya. Dahil sinabi ng Panginoon. Dahil sinabi, pag naniniwala ka kay Jesus Christ, you are justified before the Lord. And that's it. It's simply the paniniwala. Kaya nga minsan naiisip ko, kailangan mo bang i-lead sa sinner's prayer? O ito, babasagin ko yung ibang perspective ba? Sa akin, open ko lang. Kailangan mo bang i-lead sa sinner's prayer ang isang tao bago maligtas? Or simple maniwala lang siya kahit hindi siya nanalangin? Kasi kung tinitingnan ko sa cross, sa tabi ni Jesus Christ, hindi naman sinabi ni Jesus Christ na, okay, sundan mo tong panalangin na ito. Patawarin mo mga kasalanan ko, tinatanggap kita bilang. Hindi. Yung pagsabi lang nung magnanakaw sa katabi ni Jesus Christ. Panginoon,
pagpasok mo sa paraiso, alalahanin mo naman ako. Just by that statement, mag-engage mo sa tao na naniniwala siya sa kung sino si Jesus Christ. Kaya yung response ni Jesus Christ, today you will be with me in paradise. Magkasama tayo. Kasi the believing is in the heart. Kaya pag nangangaral tayo ng salita ng Panginoon, nag-create ang Panginoon ng ikino-confirm niya sa puso. And kahit kasi sinasabi ko na, sa puso naniniwala ako dun, Lord. Naniniwala. So, it creates dun yung faith, naniniwala ka. And yung faith na yon ginagawa rin ng Holy Spirit sa puso because He is the author and finisher of our faith. So, ayun, nakita kasi ang context ni Martin Luther kasi dito, pare si Martin Luther naging pera-pera ang simbahan. Para maligtas ka, mag-donate ka sa pagpapatayo ng St. Peter's Cathedral, St. Peter's Basilica. Mag-donate ka nito, mag-donate ka lang ng certain amount, may certificate na ibabaga, makakausad yung naasar si Martin Luther dito kasi ganun ba ang Panginoon? So pinag-aaralan ni Martin Luther yung Book of Romans at nakita niya rito, it is simply by faith. It is simply by faith. Maniwala ka lang sa Panginoon and sa harap ng Panginoon, i-consider ka niya na as if you never sinned. As if you never sinned. So yun yung concept na the righteous shall live by faith. So, ano yung paniniwala ngayon? Anong pinaniniwalaan mo? So, yun yung question. Anong pinaniniwalaan mo? Naniniwala ka ba kay Jesus Christ? O anong sinabi ni Jesus Christ? Bakit hindi mo sinusunod kung naniniwala ka sa Kanya? Balik tayo sa kanya ngayon. Faith without works is dead. Baka sinasabi mo lang yan, hindi ka talaga naniniwala. So, ganun. The righteous shall live by faith or by his being faithful. So, yan. Romans, ano pa. And then, ganun rin, si John Wesley, na founder rin ng Methodist Church, dito rin nanggaling yung sa mga commentaries rin sa Romans ni Martin Luther nanggaling. Pero kung tutusin mo yung exposition ng Romans galing kay Habakkuk, Okay? Ayan, two-thirds ng book pag-uusap ng prophet at ng Panginoon. Okay? Tingnan natin yung i-breakdown natin yung righteous shall live by faith. Ano ibig sabihin nito? Kasi very theological ito. So, yung si Habakkuk, kikipag-usap sa Panginoon, kine-question niya yung injustices na nangyayari na parang tinutolerate ng Panginoon. Bakit yung masamang Babylonia, siya yung magpapanis sa Juda? Nag-struggle siya kung paano niya i-reconcile yung holiness ng Panginoon at yung wickedness na nangyayari sa paligid. Sumagot ang Panginoon at ang sagot hindi simple. So, tingnan natin, i-breakdown natin. The just or righteous, ibig sabihin, ano itong the just? Itong mga righteous. So, hindi ibig sabihin ng just or yung matuwid, yung mga walang kasalanan. Morally flow. Kasi, sino ang matuwid sa atin? Sablay tayong lahat. Ang context ng just dito, from the root word righteous or tzadik, na tumutukoy doon sa may tamang relasyon sa Panginoon. So, for example, Israel, may tamang relasyon sila sa Panginoon through their covenant. Okay? Yun yung kinoconsider ng Panginoon na just. hindi hindi makasalanan. Pero okay yung relasyon niya sa Panginoon. Nag-i-strive na mamuhay ayon sa mga paraan ng Panginoon and kahit na nagkukulang, inaalay niya yung sarili niya sa Panginoon, inaayos niya pa rin, he is trying to follow the Lord. And then, so yun yung definition natin ng sino ang matuwid, sino ang just. So yung mga may tamang relasyon sa Panginoon. Okay? We have a right relationship with God through Jesus Christ. Shall live.
Paano mamumuhay? Paano mamumuhay ang isang matuwid o isang nakahanay sa Panginoon? So, ibig sabihin nito, yung nag-flourish tayo, yung quality of life, yung paano tayo namumuhay, paano ka mamumuhay? Yan ito sana yung pamumuhay natin. It is a life by faith or faithfulness, a faithful life. So, and from the Greek word emuna, pag translate mo faith, dito kinuha ni Paul na ginamitan naman ni Paul ng pistis sa Greek. And then, ayan. Tingnan natin kung paano yung ibig sabihin ng emuna, yung faith, i-breakdown natin. Una is trust. Nagtitiwala ka ba sa Panginoon? A deep reliance on God's character. Sa mga promises niya, sa kapangyarihan niya. Kahit na yung circumstances natin medyo baliktad kung minsan. Pero naniniwala pa rin ako, Panginoon, hindi mo ako pababayaan. So, naniniwala pa rin ako, Panginoon, ikaw ang protector ko. Naniniwala pa rin dahil ito, ikaw ito, ikaw ito, ikaw ito. Yun yung tiwala. Tiwala. So yung faith is isa, tiwala. And then yung pangalawa is steadfastness. Ano tong steadfastness? A persevering commitment to God. Committed ka lagi. Committed or committed. Yung loyalty mo sa Panginoon hindi nagbabago. So nagtitiwala ka, committed ka. And then yung pangatlo is yung fidelity or faithfulness to God's covenant. Tapat ka sa covenant mo sa Panginoon. Namumuhay ka ayon sa covenant ng Panginoon. Ayon sa binibilin ng Panginoong gagawin. Ayun, isinasagawa mo yon. And then yung pang-apat na ba yun? Pang-lima, reliability. So, ano tong reliability? Yun, umaasa ka sa Panginoon. Umaasa ka. So, ayan. Pagkasama-samahin natin yon, the just shall live by faith. Anong ibig sabihin nun? Those who are in a right relationship with God, yung just, will experience true life, so shall live, ganito sana mabubuhay, they will experience this life by wholeheartedly trusting in Him, remaining steadfast in their commitment, and living out their faithfulness to Him. So, ayan. Ito kasi yung mali sa mga pananaw natin sa pag-faith ang pinag-uusapan. Yung sinasabi nila na if you just believe hard enough, everything will be easy. Malaki lang sana yung pananampalataya mo, magiging okay ang mga sitwasyon mo eh. Kaya ka naghihirap kasi kulang yung pananampalataya mo eh. Yun yung sinasabi nila. Yan yung naririnig natin minsan sa pulpit, di ba? Pero balikan mo yung kwan. Balikan mo yung simula kay Abraham hanggang sa mga prophet, sa mga apostol. Sinong namuhay ng marangya sa kanila? At kahit si Jesus Christ, sinabi ni Jesus Christ, there will be trials and tribulation. Pag may trials and tribulation, uusad ka pa ba sa buhay? Iyayakapin mo ba yung kaligtasan? Pero hindi kasi ito. Yung faith na sinasabi natin, hindi yung pag maniwala ka lang, everything will be easy. Hindi ganun. Yung kahit hindi madali ang bagay-bagay, naniniwala ka pa rin. Yun yung faith. So, kahit dumadaan ka sa butas ng karayong pero naniniwala pa rin ako sa iyo, Panginoon. Yun yung faith. Yun yung faith. So, pag napakaganda ng lahat ng sitwasyon natin, tapos testimony ka ng testimony, faith ba yun o baka fake? Tanggalin mo lahat yung mga pagpapala ng Panginoon. Faith pa ba? Nandun pa ba? Kaya minsan, hindi ako nagtataka kung pinapadaan tayo ng Panginoon ng mga mahihirap na bagay. Bakit? Tinetesting niya sa atin, tapat ka ba sa akin? Karapat-tapat ka ba sa mga inilaan ko, sa mga anak ng Diyos? So, ayan. He is
purging us. He is testing us. At minsan, I take that as a positive. Kasi dinadala ng Panginoon minsan ang mga matitinding pagsubok. Kasi pag dumaan tayo sa matinding pagsubok, mas nakikilala mo yung sarili mo na maliit pa pala yung endurance ko. Hindi pa pala ako ganun kalalim sa Panginoon. At pag nakikilala mo na i-evaluate mo yung sarili mo, umiiyak ka sa Panginoon, increase my faith, Lord. Okay? So, ayan. Hindi yung kwan. If you just believe hard enough, everything will be easy. Hindi ganon yung concept ng faith na pinag-uusapan dito. Sabi nila, if you have enough faith, you'll never experience suffering. Yung sabi ko nga, bakit? Si Jesus Christ, wala ba siyang faith? Siya yung pinaka nag-suffer. Bakit si Paul? Wala ba siyang faith? Bakit si Peter? Bakit itong mga apostol? Wala ba silang faith? Faith. Faith. Pag napakatindi na ng lahat ng pinagdadaanan, pero you still hold on. So, nakaranas na ba kayo na you doubted God? Sa akin may mga ganun Totoo ka pa ba? Totoo ka ba, Lord? Totoo ba yung mga nabasa ko? But in spite of the doubt, you choose to believe. Pero sinabi mo to, Lord Nagdududa ako, Lord. Pero I choose to believe. That is yung faith mo. That is yung faith mo. Kaya yung may pamangkin ako, tinanong ako nung pinsan ko ikaw, Bray, sabi niya sa akin, pastor ka. Paano, ito pamangkin mo nagtanong sa akin paano mo sasagutin ito? Sabi niya, Ma, I have doubts now in my faith. Sabi niya, kasi lumaki sa church May mga questions naman na sa isip ko regarding sa mga tinuturo niyo tungkol sa Diyos. Paano mo sasagutin yan kung ikaw yung nasa kalagayan ko? Sabi niya. Kasi dinisciple ko naman to. Katingin ko binestablish ko sa kwan. Kaso, ang daming access sa kwan and then they started to doubt the faith. Sabi ko sa kanya, that is very good. That is very good. Kasi hindi yung faith na parang blind faith. Ayaw ng Panginoon ng blind faith. Sabi ko, that is very good. He starts to doubt God. Why? Kung nape-pressure ka na ipakilala ang Panginoon sa anak mo, mas malaki ang pressure ng Panginoon na ipakilala niya ang sarili niya sa anak mo. Kasi namatay yan para sa anak mo. So, hayaan mo, sabihin mo sa kanya, throw your questions to God. Totoo ka ba, Lord? Totoo ba yung mga sinasabi ng magulang ko? Be like Habakkuk. Blast your doubts before God. And God will prove Himself. Kasi I know what I'm talking about because dumaan ako doon. Doon, in the presence of doubts, doon ako in-encounter ng Panginoon. Kaya hindi ako natatakot. And even God, hindi natatakot sa mga doubts natin. Hindi natatakot sa mga doubts natin. So, si Habakkuk, complaining, just ka ba, Lord? Bakit ganito? And ang ganda nito sa Habakkuk, sumagot ang Panginoon. Sumagot ang Panginoon, yung sa chapter 2. So, faith is not a magic formula for getting what you want. Kasi may concept tayong Kristiyanong ganon. Parang magic formula ang faith para makuha mo yung gusto mo sa Panginoon. Hindi. Ang faith ay isang bagay na nag-a-uphold sa atin na kahit wala ang wala, hirap ang hirap, it keeps you moving on towards God. So, ayan. Kaya naiintindihan ko yung sinabi na ni Jesus, there will be trials and tribulation. Kaya naiintindihan ko yung sinasabi ni Paul, ti makaibtor, ingganat panungpalan, isuti may salakan. Kasi yung makaka-endure hanggang sa huli, yun yung talagang may faith.
Yun yung talagang may faith. Paano mo nasasabing may faith ka? Kasi sinasabi ni James, faith without works is dead. Isa pa lang yung dinanan mo, na-backslide ka na. Faith ba yan? Fake yan. So, fake. So, ayun. Sa akin, I always pray to God, Lord, you are the author and finisher of my faith. Develop it, Lord. Pero nakakatakot na prayer yun, ha? Bakit? Paano ma-develop yung faith mo kung hindi ka dadaan sa mga matitinding... Kaya minsan, natatakot rin akong ipanalangin yun. Kaya yung sinasabi ko sa Panginoon, minsan, Lord, kung i-develop mo yung faith ko, dahan-dahanin mo naman. Okay, wag namang biglaan, Lord. Parang gradual lang, Lord. Parang nuliha ko smooth mo na parang ganun. Pag yung kanta sana, Brother Way, please be gentle with my heart. Please be gentle with my faith. So, ayan. The Lord will always prove who He is because He never change. Pero maganda itong kwento ni Habakkuk. Throw your questions to God. He will answer them. At nakita ni Juan, sabi ng wag mo i-question mga paraan ko. Wag mo i-question ang mga paraan ko. I am sovereign. I can do whatever I want. I am more wiser than. I am wiser than you. My ways are higher than you. So parang ganun yung Juan natin. So, anong analogy natin dito? Gagamitin itong analogy ito. Sino nasubukan niyang mag-hike? Papanood kong hiking sa China na ipinapako nila. Isipin mo ang Panginoon, siya yung lead hiker. Hindi mo na siya nakikita kasi nauna na siya. Pero nakalaylay yung tali na nakakonekta sa iyo. Parang ganun. Tama ba itong dinaanan nito? So, anyway, nakatali ka sa kanya. Sundan ko, mahirap tong daan na ito. Tagilid, rangkis, cliff. Anyway, pag nalaglag ako, malalambitin ako sa kanya. Parang gano'n. Sundan mo lang. The faith na sinasabi, yung trust na tama yung sinusundan mo. Nananampalataya naman ako sa Panginoon. Bakit dumadaan naman na ako sa mga ganito? Am I following the right path? Tama naman, Lord. Susunod pa ba ako? Parang pag mas nagtutun ako, mas humihirap. Tama ba itong napasok ko, Lord? I-check again. Ikaw ba yan, Lord? Oh, gumanon siya. Keep on following. Keep on following. So, the problem with the church, we always preach feel-good messages. We don't talk about these things in the church. Kaya ang nangyayari sa mga Kristiyano ngayon, ang hihina ng faith. Kunting backslide na. Parang ganon. Because we don't gusto mo ng kaligtasan. Maniwala ka. Sigurado ka bang naniniwala ka? At ang Panginoon, sisiguraduhin niya man. Naniniwala ka ba talaga sa akin? Sisiguraduhin niya yan. Ren. So, yan sa Hong Kong. Madali ba yung maging OFW? Kasi sa katapusan, merong sweldo. Pero bakit gagawin mo? Dahil naniniwala kang may sweldo. Pero ginagawa mo pa rin yun. Ginagawa mo. And ng Panginoon, parang gano'n. He rewards us. Minsan, pag nalagpasan mo yung isang unos ng buhay, the Lord rewards you again. Na, hindi naman diretsong naghihirap ang buhay natin. I observe that. Kaya natatakot na ako minsan pag parang nasa peak ako. Ang ganda ng buhay, maganda ang lahat. Parang ang susunod na mangyayari, may mas matinding pagsubok na darating. Pero pag pababa ka, nasisigaw ka sa Panginoon, babatakin ka niya pataas. Revive ka na naman. And then, parang out of control ka na naman. May ginagawa ang Panginoon na process sa'yo. Binibuild niya yung faith mo.
The just shall live by faith. Kahit mahirap yung dinadaanan natin, yung tamang pamumuhay ng matuwid or sumusunod sa Panginoon, dapat isinasabuhay natin. So, ayan, faith without work is dead. So, kung gusto mo ang kaligtasan, gusto rin ng Panginoon na maligtas ka. Naniniwala ka, sabi mo sa Panginoon. Paano mo pinapatunayan ang mga paniniwala mo? Eh, kunti lang, bumibitaw ka na. So, parang I think dadalhin ko sa context na yon yung kaya gibto ringgat panungpalan, isot ngay salakan. Because we always keep on proving that we believe. Ang daling sabihin naniniwala ka. Sa tindi ng pinagdadaanan ko, Lord, I still believe. Daytaa na niya ako, Diyos. Kahit anong pagsubok na pinagdadaanan mo para kang Job, He give, He take away. Blessed be His name. I believe in this God. And then the Lord will pick you up. So, ayan. So, you're just because you've chosen to be connected to the guide. Pinili mo yung Haika, yung lead guide. You live, yung paano mamuhay. Paano sumusunod ka lang lagi sa kanya. Hindi ka nagpapalaglag. By faith, nagtitiwala ka sa guidance niya. Steadfast ka lang, sumusunod sa kanya. Minsan nakakatakot yung dinadaanan niya, pero sumusunod ka pa rin. So, by faith, naniniwala ka sa ano implication nun? Significance. Faith is about relationship, not rules. Active, faith ay active, hindi siya passive. So, ayan. Napakaganda ng the book of Habakkuk. Kung pupunta tayo, sinagot ng kwan. Itong mga sinabi ng Panginoon. Kasi yung sabi nga, nagdududa na si Habakkuk dahil walang nangyayari. Pero itong sinagot ng Panginoon, nagbigay siya ng kwan kinonfirm niya yung mangyayari. The stones of the wall will cry out and the beams of the woodwork will echo. Verse 12. Woe to him who builds a city with bloodshed. Kino-confirm ng Panginoon kay Habakkuk na yung ginagawa ng Chaldeans na pagsakop nila sa mga bansa na patay lang sila ng patay. Kitang-kita ko yung mga yon. I am a just yan. Huwag mo ako madaliin. Pero alam ko yon. So ano pa? Ano pa yung woe? Ang daming 5 woe ata to. Woe to him who gives drink to his neighbors, pouring it from the wineskin till they are drunk, so that he can gaze on their naked bodies. In other words, ano yung modern term natin dito? Pag may alak, may balak. Ginagawa ng mga kalaban nilalasing nila yung lahat yung hindi abuse. So you will be filled with shame and itong mga sagot niya. Lahat ng mga nirereklamo mo, nimamaktol mo, alam ko itong mga to. Sinusumpa ko lahat itong mga to. Woe to him who says to wood, come to life, or to lifeless stone, wake up. Yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi ganun sila eh. So yun, kinonfirm ng Panginoon na totoo yung mga yan. Talagang galit ako sa mga yan. So, ayan. And then the chapter 3, ayan, nag-response na si Habakkuk. Lord, sabi ni Habakkuk, I have heard of your fame and I stand awe of your deeds, Lord. So, repeat them in our day. In our time, make them known. In wrath, remember mercy. God came from Teman, the Holy One, from Mount Paran. His glory covered the heavens. His praise filled the earth. His splendor was like the sunrise. Rays flashed from his hand where his power was hidden. Black went before him. So, pagbagada dyan kina powerful niya po Diyos. The ancient mountains, crowns, and age-old hills. So, parang the power of this God. Were you angry at the rivers? So, parang sun, moon stood still as the heaven. So, pinapaalala niya yung mga ginawa ng Panginoon noon. In your wrath, you strode through the earth, and in anger, you threshed. You came out to be delivered. So, naniniwala ako sa mga to. Nakita namin itong mga to yung sinasabi ni Habakkuk dito. So, ganun. Tuloy-tuloy lang yon. And though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive
crop fails and the field produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stall, yet, sabi, I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. Ano sabi niya rito? Ang daming kalamiting dumadaan. Ayaw mamunga yung crops namin. Ayaw, walang pagkain. Wala na kaming mga tupa. In verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Kasi yun yung tamang ginagawa ng namumuhay ng tama. Kasi naniniwala siya sa Panginoon na kahit baliktad yung kwan, tapat ng Panginoon. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. So, yun yung kanya. And then, minandahan niya yung kwan. For the director of music, on my strings instrument. Gawan nyo ng kanta. Kanta ito. Parang ganun yung kanya. So, ganun. Yung context. So, sa kahirapan ng mga buhay natin, sa pinakamatinding pagsubok mo and you're still standing, yan yung naniniwala ko. Talagang matindi ang faith nito. Yung walang-wala na, tagilid, kanigid ka naman, kahit sa church, pinersecute ka na, pero you hold on to God. Yan yung may matinding faith. So, that's Habakkuk. And that's a short lecture on faith. Sabi nila, when it comes to healing, naniniwala ako, Lord, na pagagalingin mo ako. We pray for healing, di ba? Amen. Bakit hindi gumagaling? Kulang kasi yung pananampalataya mo, sasabihin nila sa kwan. Pero sa akin, Lord, hindi ko alam ang mga paraan mo. Hindi man ako gumagaling sa pinapanalangin ko, pero naniniwala pa rin akong manggagamot ka at pinupuri pa rin kita. Siguro, Lord, sa physical, nagkakasakit ako, pero may pinapagaling ka sa spiritual. So parang ganon. Faith is real faith pag wala lahat and you still choose to believe. So yun yung exposition ko sa faith. Do you still believe the Lord pag wala nang lahat? Do you still believe Him as the healer pag hindi ka gumagaling? Do you still believe Him as a provider pag wala lahat? Do you still believe Him as the... So, kumusta ang faith natin? I will end here dito. I end ko rito. Ano mga reflections niyo sa faith? Umabot rin ba kayo sa punto na... Anong sukat ng faith natin? Malaki, buo, Pastor. So, I think marami kayong pinagdadaanan. Marami kayong iniiyak sa Panginoon. Parang tahimik ang Panginoon, pero nandun pa rin kayo sa Panginoon. Napapahanga ang Panginoon sa faith niyo. Tahitag kita. Ayun, May nagsabi sa kami, matanda na ako. Pero ito yung napansin ko, sabi niya. Walang hinayaan ng Panginoon na anak niyang kwan. So, hindi ko alam, hindi ko naman sinasabing kagagawan ng Panginoon ng mga sitwasyon natin. Kasi minsan, ang mga sitwasyon natin bunga ng kasablayan natin or bunga ng kasablayan ng iba na nabiktima tayo. Pero pinapakinabangan ng Panginoon yung kinasadlakan natin yan para mapalaki yung pananampalataya natin. At nire-reward ng Panginoon yung still holding on to Him. So, pagdating sa dulo, sabi ng Panginoon sa iyo, well done my good and faithful servant. Ang tindi ng kapit mo. Mas matindi sa wrestling skill ni Job. Mas matindi sa yakap ni Habakkuk. So, sa atin, if we really believe, we hold on. Ti makaibto ringgan at panungpalan.
isuti talaga nga da pamati na isuti may salakan. So, ayan. Purihin ng Panginoon. May mga testimony ba kayo na sumagad na yung pero you still choose to stay? Ako, Pastor, parang pinipilit ako ni Lord eh. Ititestify ko yung dun sa kay Habakuk, yung nagpipersecute sa kanya, bakit nagrereklamo siya na parang walang ginagawa ang Diyos. Sa akin naman is kabaliktaran kasi ititestify ko nung nasa Saudi ako, habang nagba-Bible study kami. Ang dami namin doon, nasa 10 kami na nakaikot doon na nagba-Bible study. Isa sa kasamahan ko doon, sinugod ako doon sa during Bible study namin. Sinugod ako doon na parang hatawin ako, pero sabi ni Pastor, hayaan mo na lang pray. Yun, nagtuloy-tuloy kami. Tuloy-tuloy kami ng pag-aaral. Yun, tuloy-tuloy kami ng gano'n. Hanggang siya na mismo yung umalis. Hindi nga siya nakalapit sa amin eh. Hindi siya nakalapit. Basta umalis na lang siya. Tapos, alam niyo ang nangyari sa kanya. Pero andun pa rin naman yung awa ko. Ang nangyari sa kanya, naging Muslim. Nag-Muslim siya. Siya pa yung parang siyang ginamit ni Lord para maakay kami doon sa church. Na yung naging church namin doon, siya yung nag-invite sa amin doon. Ang nangyari sa kanya, naging Muslim siya, naghiwalay sila ng asawa niya, naging drug addict. Tapos ang nangyari, parang nag-iba yung gender niya. Parang na-inlove siya sa isang lalaki. Doon sa Saudi. Ang dami nangyari sa kanya, pero hanggang ngayon di ko na alam kung anong balita sa kanya ngayon. Pero yun ang kondon eh, yung kapag nagtitiwala ka sa Panginoon, nananalayan ka sa Panginoon, ang Panginoon ay hindi kanya pabayaan, basta wag mo lang papatulan. Manatili yung pagpapakumbaba mo at magtiwala ka lang sa kapangyarihan ng Panginoon. Yan lang. Practice ng yung turn the other cheek na sinasabi ng Panginoon. Minsan, hindi tayo makapagtiwala sa Panginoon eh. Akin ang ganti, sabi ng Panginoon eh. Pero tayo, Lord, balato mo naman sa akin kahit isang suntok lang. Bumabalato ka sa Panginoon. So parang ganun. But yun, kung talagang naniniwala, yun yung sukatan kasi. Pag talagang naniniwala ka, you live by faith. Faith sa mga utos niya. Faith sa mga gusto niyang gagawin natin. Kaya, explain ko kanina eh. Sa Old Testament, hindi ako naniniwalang laws. It's still grace sa Old Testament. Kasi si Abraham, naniwala siya sa seed na sinasabi ng Panginoon, yung pangako ng Panginoon. And it brings salvation to them. Kahit sa Jews, maniniwala sila sa promise na parating. Kung totoong naniniwala sila, sundin nila or gawin nila yung mga sinasabi ng batas. So, sa Old Testament, hindi mo gagawin yung sinasabi ng batas para maligtas ka. Hindi. Maniwala ka sa pangako ng Panginoon at gawin mo ang sinasabi ng batas bilang patunay na naniniwala ka. Parang ganun rin sa New Testament Naniniwala ka ba talaga? Gawin mo yung mga sinasabi ng Panginoon. Sundin mo yung kwan. Kaya ang sinasabi ni James, faith without work is dead. Kaya maraming Kristiyano na naniniwala naman ako. Bakit? Kayo lang bang ligtas? Iba yung hakbang mo eh. Hindi ka sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon, yung gusto ng Panginoon na, kasi sinasabi ni Paul, walk according to the Spirit. So yun yung kanya, gagabayan tayo ng Panginoon. So ang kaligtasan, everything ng kaligtasan, whether Old Testament, New Testament, faith yan. Pero ang mga taong naligtas sa faith, dapat sundin nila yung mga terms and conditions ng covenant na nasa kanila. Sa kanila, ang covenant nila yung kay Moses. Covenant natin kay Christ. Mahirap sa atin eh. Pag sinuntok ka, Brother Will, itayam pa yung banger. Agregat. Pag kahit wala ka ng pera, sinabihan ka,
ang yun yung magmahal ka, magpatawad ka. Buti nga yun yung mga hinihingi ng Panginoon, pero mas mahirap ata yun. So magtiis ka, mga ganon. Ganon yung conditions ng natin. Pero hindi conditions of faith yun. Ang faith natin, naligtas ka dahil naniniwala ka. Pero kung talagang naniniwala ka, you live by faith. Sundin mo. You live faithfully. Ayon sa katuruan ng Scripture. So, hindi ka nakasunod. Paano pag hindi ka nakasunod? Or paano pag hindi ka sumusunod? Proverbs yan. Lumalagapak tayo. Pero pag bangon ka ng bangon, pinapalakpakan ka ng Panginoon. So, hindi mo may straight yan. Lumalagpak ka, pero bangon ka ng bangon. Tuloy pa rin, sinusundan mo ang Panginoon. So, marami sa atin hindi nakakasunod. Maraming iba't ibang paraan na instruction ng Panginoon hindi natin nasusunod. Pero bangon lang ng bangon. Mamamaster rin natin. Basta, so, yun lang, pag bumagsak ka, minsan, kailangan mo nang tumakbo ng mabilis para makasunod ka sa Panginoon. Malayo na. So, parang ganon. So, walang bitawan. Yun yung sinasabi na, the just shall live by faith. Keep on. Pag bumabagsak, keep on. Keep on. So, naniniwala ka eh. Kaya huwag kang pipigil. Okay? So, purihin ng Panginoon. We meditate on this. We meditate on this dig up sa faith. Kasi marami akong naririnig. Iba ang explanation ng mga churches sa faith. Iba ang explanation nila sa faith. Ang faith ay panungkit ng mga pagpapala ng Panginoon. Hindi ganun yung exposition ng Bible. Ang faith ay paniniwala kahit wala yung mga pagpapala. Naniniwala ka pa rin. So, yan. Purihin ng Panginoon. So, wala nang mahaba-haba na ito. So, niling ko kay Pastor Dennis na you close us in prayer. Talagang tayo. Lord, nagpapasalamat kami ulit sa gabing ito, Panginoon, sa aral namin sa Habakuk. Kapag Panginoon, na mag-reflect, Lord, kami sa mga kapatid namin dito sa book of Habakuk, Lord. We thank you, Lord God, sa wisdom ng aming teacher. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid na nasa online, sa Hong Kong, Quirino, at sa part ng Ifugao. Lord, thank you dahil sa time na binigay mo sa amin, Panginoon. Minsan meron kaming mga wrong views, Lord, ng mga faith namin. Thank you, Lord, dahil binibigyan ng Panginoon ng mas maganda. Tinutuwid mo, Panginoon, ina-align mo yung faith namin. Thank you, Lord God. Thank you, Holy Spirit, sa pagsama mo sa amin, sa pag-aaral namin sa gabi nito. At Lord, mamahinga, Lord, kami. Bigyan niyo po kami ng peace. Bigyan niyo po kami, Lord God, ng lakas na naman, Panginoon. Lord, mamahinga kami upang kinaumagaan, Lord. May lakas na naman kami upang magtrabaho, Panginoon. And Lord, patuloy ka pa rin na mag-usap sa amin. Yung mga gusto mo, Panginoon, sabihin sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, at pinibigay namin, Lord, lahat ng papuri sa iyo sa gabi ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Thank you, Pastor. Thank you so much. God bless. Sa ating lahat. Good night. Good night. Miss you, Pastor Ramel. I night, miss you all everyone. there. Miss you all. God bless. Patuloy lang tayo. Amen. Amen. By faith. Ayan din si ayan din si Rodelyn, kasama mong mangit-mangit. Hindi na ako nagmamangit ngayon, Pastora. Very good. Pero si Rodelyn, mangit pa rin. Ano yun?
Testimony di Domingo ni Kwan, ni Sister Rodel, nagsangit man eh. Oh, Ay, yan, wait. mangit-mangit. When garod. Tears of Kasi joy. Pero praise God. Tears of joy ba o kwan? Hindi tayo yan, Pastor.